DIY dito sa motor natin kasi kahapon hindi ko natapos to dahil na late yung pyesa. So ngayon tatapusin na natin to, pero meron pa akong welding job na gagawin dito. Siguro ihuhuli ko na yun, no? Papaandarin muna natin yung motor. Dami ko pang ikakabit, yung mga wala pa akong kulan pala, pero mag-change oil na ako para mapaandar natin. Ayun, bubuuhin na natin ngayon. Tutuloy natin yung pag-aayos. Yun lang, kasi hindi natapos kahapon part 2 ng ating DIY. 40 overall. Tatanggalin na rin natin yung mga oil seal na may leak. So yun yung huhuli na natin yung, ay mali pala, dapat pala ikabit ko muna yung oil seal pala na may leak bago ko lagyan ng langis. So yun yung gagawin natin ngayon. Alright, master, unahin ko lang tong oil seal na to kasi nagli-leak yung ano ko shifter oil seal ko. So papalitan natin. Yan, para wala na tayong leak. Napalitan ko na rin yung yung sprocket oil seal kahapon. Dito hindi ko na nabidyohan. Ito na lang yung oil seal na to para wala na tayong leak. Kasi may leak yan. Matagal na yung leak na to, hindi ko inaayos. Ngayon lang ako sinipag ayusin to para sabay-sabay na. Tatanggal ko na yung shifter natin. Tatanggalin natin yung oil seal nito ng shifter. Lilinisin ko lang para hindi ma-damage yung oil seal kapag kapag kinabit natin. Tirahan natin ng degreaser o master para malinis na. Alright, ayan. So malinis na, pwede na natin sikwatin yan para matanggal na, para wala na tayong leak, wala nang oil leak. Pasiguruhin na natin. Okay. Yan. Sikwat lang yan mga master. Yan. Sikwat na natin. Alright. So ayan ito yung oil seal na may sira. Papalitan natin to. May bago na tayo dito So ito yung bago. Ayan. Kaya nagtanggal ako ng gloves kasi para maayos natin may kabit. Yan. Sana kasya kasya. Yun, kasyang kasya. Pukpok lang konti.
Di pa. Okay na ba? Oo, all goods na. Alright. So, kabit na natin yung shifter. Yan, para wala na tayong problema. So, solve na yung oil leak dito sa mga oil seal natin. Ayos. Okay na. Mga master, babaklasin ko muna yung top cover kasi lalagyan natin ng sealant bago natin ikabit. Tapos i-change oil lang muna natin. Mamaya natin testing. Buhusan natin yung langis. Okay, so bubuhusan natin yung langis dito, no? Dito na lang tayo maglalagay ng langis sa ibabaw. Para sure na malubricate na yung mga ano dito, moving parts. Uy! Yan. Ito yung mga valve. So kailangan malinis para walang problema, para walang magbara. Okay, nakakabit na natin yung ano natin, tornilyo. Okay, so nakabit na natin yung top. Okay na yan mga master. Ang susunod nating kakabit ay yung ano,
engine support. Kaso nga lang, ito nga yung problema ko sa engine support ko. Wala pa yung ano natin welding machine pero pwede naman natin ihuli yan. At least ang importante ano na i-fix na natin, no? Yung ano na lang, coolant, at saka syempre kakabit natin yung tangke, throttle body, lilinisin natin. Ito muna yung aking ginagawa dahil hindi natin matatapos to pag hindi natin na welding yung engine support. Yun ang pinaka-importante. Kailangan natin ma-welding to para maikabit na natin lahat, para fix na. Ito, kailangan natin to ma-welding para ma-fix na lahat. Kasi kung hindi natin ma-welding to, walang tibay yung engine support, tabingi yung magiging engine. Yan, so pupunta muna tayo sa Parañaque kasi naiwan ko doon yung kable ng welding machine ko para ma-welding na natin. Alright, let's go. So ayan mga master, tigil muna natin yung gawa kasi kailangan kong i-weldingin yung yung napunit na parte ng motor. Kaso lang, pupunta pa tayo ng Parañaque dahil nandoon yung yung kable ng welding machine kina Tatay Owe. So kukunin ko muna para matapos na natin to, kasi hindi ko siya matatapos kung hindi natin ma-welding. So punta muna tayo kina Tatay Owe and then balik tayo dito para tapusin na to. Sure naman ako tapos na to ngayon, basta ma-welding lang natin. Medyo doon lang tayo natagalan sa desisyon kung ikakabit natin tapos later na mag-welding or i-welding muna natin tapos tsaka natin ikabit. Pero mas maganda yung i-welding muna natin kasi para yung access natin doon sa part na pag-weldingan natin hindi mahirap. Bili na rin tayo ng coolant. Magkano sa coolant, boss? Coolant, magkano? Bili na rin tayo ng coolant kung magkano. Ha? Sa Shell? Sa Shell? Hindi. Hindi ka nagpapagas? Yun, okay na. Tsaka isang coolant. Akin itong Rusi na to mga master, kahit paganto-ganto lang to. No? Yan, no? Tingnan nyo naman yan. No? Gamit na gamit ko tong Rusi na to. Wala pa rin ako major maintenance dito. Syempre, expect natin magkakaroon din yan sooner. Okay, let's go. Puntahan na natin si Tatay Owe. Uy, fairness tumatakbo ng 80 Rusi natin Ayan, nandito na tayo kina Tatay Owe.
Tatay Owe Galicia. Ha? Sakto lang, te. Wala nga eh. Oo, kita ka sa camera. Lagot ka. Tay! Oh, Dito ako sa baba. ano ba pala? Sige, bumaba ako. Kagigising mo lang ba? Ha? Kagigising mo lang? Hindi, kanina pa. Sige. Mag-welding ako ng motor eh. Ang willing kasi, bumaba ako. Sige. Sige. Shout out sa kanya. Ito, sa YouTube. Subscribe nyo ako ha. Oo. Sa YouTube lang. Wala eh. Ayan. Okay na. O, sama kita sa video ha. Sama ko kayo ha. Thank you. Ay, shout out oh. Ba't nandiyan kayo sa tricycle? Mamaya pa magbukas siya si Tatay Uwi. Mamaya pa. Magbukas ang bilyaran? Ito. Kala ko yung bilyaran. Sa taas. Hindi, mamaya pang one bukas nun. Ayan mga master, nakuha ko na yung wire. Ito kina Tatay Uwi. Let's go. Trabaho muna ako, tay. Wala, nawala yung susi ko. Nandiyan pala. So, ayan mga master. Naset na natin yung welding machine natin. Tayo ay mag-welding na. Yun, no? Okay, so ikakabit natin to dito. Yan, makikita nyo. Yan, ganyan. Pumutok. Yan. So, full weld natin yan mga master. Para maayos. Sana tama, no? Natin. Sukatin natin. Mahirap na eh. Baka hindi tumama. Okay. Okay naman, align naman. So tirahin na natin. Welding muna tayo. Teka lang. Kailangan. Okay. So, ayan mga master. Naano na natin.
Na-fix na natin yung... Tama ba to? Parang mali ah. Ayan. Okay na. So, all goods na yung engine support. Na-fix na natin. Engine support on. Bolt on. Importante ito eh, kasi ito yung humahawak sa makina. Pag hindi na ano na maayos yan mga master. Ito, higpit-higpit na. Oops. Ayos. Okay. Okay. Next, radiator installation. Okay, install na natin yung radiator. Kailangan lagyan muna natin ng ano. Lagyan muna natin ng nut para hindi matanggal. Sa kabila. Okay, dito lang. Medyo tricky. Kasi ano to eh. Tawag nito. Tanggalin natin dito. Okay na yung radiator mga master. Kabit na. Fan na lang. Radiator fan. Okay, all goods. Alright, so yan mga master. Tapos, install na natin dito sa kanyang pwesto kung saan siya nakalagay. Ayan. Alright, install na natin yung radiator. All goods na. Busina. Engine bracket. All goods. Ayan. Bagong langis. So mamaya sasalin na natin ng ano, ng coolant dito. Buksan natin to. Okay, malapit na mga master. Natin tong radiator support para support dito, support sa ilalim ng radiator, tapos sa kabila check natin. Kailangan sasambutin niya rin yung radiator dito sa ilalim. Yan. Yun. Okay. Master. Higpit-higpit na tayo ng ilang mga tornilyo na nakatago. Ngayon mga master, kabit na natin yung slider natin. Kabilaan na yan. Hindi ko na nabidyohan yung sa kabila kasi yung init eh. Nagmamadali ako ikabit. So dito na lang sa side na to. Pareho lang din naman yan. Okay, so yan mga master. Sasalinan na natin ng coolant para baka makalimutan pa natin eh.
Mahirap na. Salin tayo ng kulan. Ay! Dahan-dahan lang. So ayan mga master, ikakabit na natin yung ating throttle body, no? Konting-konti na lang to mga master, mapapa-under na natin tong motor na to. Ayaw pumasok. Dito ako makukuba eh. Ay, my goodness. Yun. Okay. Salamat. So yan. Na-install na natin ang lahat ng sensor dito sa throttle body. I hope okay siya, na-fix natin na maayos, no? Pero tingin ko naman, okay naman. Ayan, so ikakabit natin siya kasabay ng filter. Ayan mga master, naka-install na yung throttle body, no? Check muna natin kung maganda yung ano niya. Okay, all goods. Yan. Okay. Sana all goods, no? Sana walang problema sa mga sensor. Lutong, no? Ang lutong. Install muna natin yung battery para makapag-reset ng ECU. Ayaw, yun na. Kaya pala eh, nahulog. Aray na ko. Alam nga, alisin natin muna. Okay. So ayan mga master, access na natin. Okay na, may power na yung ating motor. O yan. Next, tangke na lang mga master. Tapos try natin mag-start tayo ng makina. Okay. So yan mga master, tirahin na natin to. Aray ko, bigat. Dami kasi naman na gasolina eh. Mali rin ako eh.
Yan. Install ng tapos ang fuel pump fuel pump line. Okay. Switch on. Yun, tumunog ang tumunog ang pump. Okay na. Alright, so okay. So try na natin mga master kung magpa-fire up. Sana umandar. Nako, mali ang timing pag ganito. Okay, again. Mandar. Akala ko hindi aandar eh. Singaw. Wala na yung lagitik mga master, kaso singaw yung tambutso. Hayaan lang natin yan na umuusok mga ano yan eh, langis. Singaw yung tambutso natin. Yun ang ayusin natin. Okay, buuhin na natin.
Ayan mga master. So, kakabuo lang natin ang motor na to, no? At ito, road test tayo ngayon. Tingnan natin kung ano na nangyari. Tapos ulit ako, nag valve clearance. Inayos natin yung clearance kasi medyo hindi na pantay yung valve clearance niya. Ayos. Okay na mga master. Maganda na ang response. Yun nga lang, medyo mataas yung yung clutch ko. Kailangan i-adjust. Hindi masyadong play yung clutch. So, konting adjustment na lang to sa clutch mamaya pagbalik natin. Wala akong dalang tools eh. Pero sa sa tunog ng makina, okay na ako, wala nang kalansing. Tingnan natin mga master dito sa stretch kung lalagpas ng 100 mahigit to. Ay, hindi natin maabot. Ayos. Ganda ng natin mga master. Pagkaka-timing natin. Clutch na lang ang adjust natin. Tumaas eh. Ayan mga master, maraming salamat sa panonood nyo ng ating part 2 to, no? Ng ating DIY dito sa motor. Sa wakas, successful yung natin, yung DIY, no? Nawala na yung lagitik dun sa sa dito sa timing chain. Okay na. Siyempre bago na eh. And hopefully wala nang leak yan, siyempre. Tabi muna tayo dyan sa gilid. Tingnan natin obserbahan natin. Ayan, dito tayo. Tingnan natin. Tumahimik na yung makina mga master. Nakaraan, naiirita na ako eh. Ayan. So mag-a-adjust tayo ng ng clutch. Ayan, wala na. All goods. Nakakatuwa naman. Dito tayo mag-a-adjust mga master. Para maganda yung bitaw ng clutch. Uwi muna tayo. Okay, so yun lang. Madali na naman yung gagawin natin, no? Final adjustment na lang. Dapat niyan kasi konting lang eh, konting bitaw ko lang aandar agad.
Kaso ito, halos makarating na sa dulo, tsaka pa lang siya under eh. So, mali yung ganun mga master. Tukod yun, tukod. Alright. Oh, thank you po. Hanggang dito na lang mga master. Abangan nyo ang ating mga susunod na adventure. Siyempre, dito lang sa ating channel. Thank you po sa inyong lahat. At successful ang ating DIY. Pwede na tayo ulit bumiyahe ng long ride. Ganda na ng tunog ng makina. Natuwa na ako.